Mga ka-A to Z, alam niyo bang umabot na sa 26% ang pagtaas ng insidente ng sunog sa bansa? Kaya naman ang Bureau of Fire mas pinag-iingat na ang publiko lalo na ngayong tag-init na sinabayan pa ng El Nino. Kaugnay niya, bibili naman ang DILG ng helicopter bucket para magamit ang BFP sa pag-apula ng sunog lalo na sa matataas na lugar na hindi kayang pasukin ng fire trucks. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Umakyat na sa 26% ang insidente ng sunog ng bansa mula noong Enero, kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sigarilyo ang pangunahing itinuturong dahilan ng insidente ng sunog, lalo na kapag hindi ito naitapon ng maayos, partikular na sa mga kabahayan. Nababahala naman ng Bureau of Fire Protection lalo't pumasok na ang panahon ng tag-araw na sinabayan pa ng El Nino. Comparing the same period last year, we are having close to 26% increase yung fire incidents natin. Meron po tayong 600 fire incidents from January to February lang po ngayong taon. Imagine that those 600 fire incidents na nangyari, 296 po doon is structural. And then yung mga non-structural po doon, mga poste, mga basura, 273, and 31 po doon sa sakyan. Nagtumas po tayo ng 14.94%. Ikatlong buwan pa lamang sa taong 2024 nakapagtala na ang Bureau of Fire Protection ng 70 casualties ng dahil sa sunog at itinuturong dahilan na mga salasalabat na kable ng kuryente at upos ng sigarilyo. Kaya naman ngayong Fire Prevention Month, pinag-iingat ang bawat Pilipino. May agam-agam rin si Aling Nelda na 2 beses nang nasunugan at 3 dekada nang nakatira sa Nia Road sa Quezon City. Ang lugar kasi na ito, madalas magkaroon ng kaso ng sunog. Ay naku, napakahirap. May asawa ko noon, nasunog kami doon sa baba. Sabi ko sa'yo, lalakad sa kalsada, wala sa sarili. Hindi pa siya tinapik, di niya alam. Ubus talaga kami lahat doon, yung nasa babaan pa kami. Kamakailan nga lang ay muntik na namang masunugan sina Aling Nelda. Sa sobrang lakas ng apoy, umapaw yung mantika, napunta sa apoy, sa ilalim. Nagliyab na. Yun lang, inagapan namin. Hindi ako papayag yung bahay ko, bagang gawa yun. Hindi naman natuloy sawa ng Diyos. Dahil dyan, todo-todo na ang pag-iingat ng ilang mga residente sa NIA, lalo na ngayong Fire Prevention Month. Siyempre, nababahala rin kami, nag-iingat din kami, baka masunog nahirap na, hindi makabangon uli. Pagka inabot ng sunog, ingatan namin mga saksakan namin, saka yung mga kalan, kailangan laging nakasarado ang tangke. Yung mga saksakan, kailangan isang walang octopus na outlet. Samantala, ayon sa otoridad, nasa 3 kaso na lamang ng forest fire ang nasa kanilang talaan sa Cordillera Region. Inaasahan naman na tuluyan na itong maaapula sa mga susunod na araw. Kasi napaka-challenging ng area, lalakarin talaga siya. Although the Philippine Air Force is helping us with their chopper, na may bucket yung Philippine Air Force, kukuha ng tubig, tapos ibubuhos doon sa nasusunugan. Suwestyo naman ni Interior Secretary Benhur Abalos, magkaroon na tayo ng helicopter na may bucket. Kasi kailangan talaga yan, kamukha sa amin nung araw sa Mandaluyong nung nagkasunog, yung informal sector sa gitna, hindi makapasok ang fire truck. Ang nagsalba sa amin yung sa Air Force pa na may bucket na kinuha sa Pasig River. Napag-usapan naman na raw ng Department of Budget and Management maging ng House Speaker ang pag-procure ng chopper water bucket. Tanging Pilipinas na lang daw kasi ang wala nito sa mga bansa sa ASEAN region. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.